Aloha! Good morning everyone! Welcome po dito sa Shalom International Ministries. And of course, binabati rin po natin yung mga kasama natin na naka-online po ngayon. Yung mga naka-tune in. Aloha! Kumusta rin po kayo dyan? At just be with us today at mag-enjoy po tayo. Again, good morning everyone. Tinitignan ko po kasi yung mga mukha nyo kasi makikita ko naman yung mga mata happy. Alright. At alam ko po na ba't ang sama ng tingin nyo sa akin? May kasalanan ba ako? Okay. Ito po ngayon kasi February na po na, no? Ang bilis po ng araw. Kaya ngayong February, gusto ko pong batiin yung mga birthday celebrants po ngayong month ng February, no? Happy birthday po sa inyong mga birthday celebrants po natin. And yung hindi po nung tapos na, belated happy birthday na lang. Okay. And ako nagpapasalamat kasi may bumati po sa akin na birthday ko ngayon. Pero hindi po, no. Actually, birthday po ng aking anak, no. It's my daughter po, birthday niya po ngayon. Kaya nga sabi ko, babatiin ko po siya kasi hindi ko po siya kasama ngayon, nasa Manila siya actually. So, batiin ko po siya, no. Hi Joanna, happy birthday. I miss you and I love you so much. Okay. Di ba ngayong February, love month? O ba? Gusto ko matanong ko kayo. Musta naman ang love life nyo kay Lord? Huwag mo kayong tumingin sa katabi nyo. Okay. Pero alam ko, love nyo si Lord. Kaya nga andito kayo, di ba? At of course, yung mga kasama natin na naka-online. Alam kong masaya kayo kasi love nyo si Lord. Sige nga, isigaw nga natin, love ko si Lord. Love ko si Lord. Of course, yung mga naka-tune in, type nyo po sa inyong comment box, love ko si Lord. Alright. Since love month ngayon, pag-uusapan natin ay love. Pag-ibig. Alright. Ano mo sinabi ni Francisco Balagtas? Alam nyo ba yun? Naku, talagang matanda na ako. Okay, sabi niya, pag-ibig. Yun lang yung pisa noon. Ayoko nang ituloy kasi baka mamaya kung ano naman yung ibig sabihin. Ba't nga ba tayo na in love ngayon? No? In love tayo ngayon. Kasi, minsan, ewan ko kung anong ibig sabihin ng love sa inyo eh. Yung iba kasi akala nila pag na may parang emotion lang yung love, hindi po. Commitment po yan. Kaya nga maraming nagkakaroon ng boyfriend, girlfriend dahil lang sa attraction, pero hindi po actually yan yung love. At matanong ko nga, ba't nga ba kayo nagkakaroon kayo ng boyfriend at saka girlfriend agad-agad? No? Parang guilty. Hindi siya nagsasalita. Okay? Pero alam niyo po kasi, dahil uso. Kasi nga, love month nga di ba? Kaya meron mga nagkaroon ng boyfriend at saka girlfriend. Pero, ito ang masasabi ko, no? Bakit ang daming sumusunod sa uso? Pero ilan lang ang sumusunod sa tama? No? Kaya nga sabi ko, dami nating uso ngayon. Grabe, medyo nakaka-depress lang yung iba. Pero I can't imagine yung mga yung mga uso ngayon, di ba? Yung short, yung mga babae. I don't mean to offend you, pero gusto ko lang i-remind ko po kayo. Kasi yung mga babae, yung uso nila, yung mga shorts nila, grabe, kitang-kita talaga, di ba? Tapos tumataas. Ngayon, yung uso, yung kita na yung kanilang navel. Kaya marami pong sumusunod sa uso na nag-aabang kasi pataas yan. Hindi ko na alam ang susunod. Pero hindi po ako kasama sa mga nag-aabang, At hindi rin po ako kasama sa magsusuot kung ano man yan. Okay? Kaya dapat tignan po natin kung sinusunod natin. No? Kasi dapat kasi pauso natin. Dapat ang pinapauso natin kung ano ang tama. Di ba? Yun ang dapat sinusunod po natin. Kasi alam niyo po, one time, may kasama po ako, barkada ko. Dumadaan po kami sa Baguio yata yun. Tapos may nakita po kami, yung babae, talagang graming fitted yung suot. At sabi niya sa akin, grabe naman, kadiri naman yung babae yun, Grabe yung suot niya, may ganun. Nakikita yung ganun. Tapos hinayaan ko. Tapos sabi ko, grabe talaga yung babae, nakakadiri.
tinignan ko, bro, kung talagang nakakadiri yung tinitignan mo, ba't mo tinititigan? Asan ba? Sabi ko. Sabi ko nga, oh, yun nga. Sabi ko, yun. Ano ba yun? Birth canal, sabi ko. Pero ano po, no? Sabi ko, ito, usapang lalaki to, real talk po ito. Kaya mga lalaki, dapat maging gentleman po tayo. At yung mga babae, of course, dapat mas maganda naman na kahit makiuso tayo, pero ilagay natin sa tama. Okay? Hindi naman po masama yung susunod sa uso, basta tama po yun. Okay? Ba't ba tayo napunta doon? Anyway, pag-usapan po natin ang love. Okay? Love, ito yung term kasi na ginagamit natin na mostly na-abuse, na-misuse. Ito yung mga iba yung paniniwala na sila sa love. Grabe talaga. Parang may matatamaan dito. Nako, ba't ganun tatahimik nyo? Dapat masaya kayo, di ba love? Ang usapan natin. Okay. Grabe talaga pag love. Sa mata lang ng tingin nila sa akin, parang parang akong natutunaw dito. Grabe yung talagang, alam mo yung love. Dapat kasi kung bakit kayo nagbibigay ng love, dapat intindihin nyo, bakit nga ba tayo nagmamahal? Kasi may unang nagmahal sa atin. Ayan. Pero yung iba, nung una ka lang minahal, kaya nga hindi kayo nagtagal eh. Parang bumalik sa akin yung sinabi ko Yun. Tapos ano po, no? Tapos yung hindi po, no? Tapos yung mga nabigo sa pag-ibig, huwag niyong idadaan sa pag-inom ng alak. Kung pagmamahal sana ay parang alak, habang tumatagal, tumatapang. Pero yung iba, bubble gum. Sa una lang sweet, pero habang tumatagal, tumatabang. Wala talaga, no? Ganyan talaga yung mga iba. Kaya, kayo yung mga, sino yung mga bigo dito? Sino yung mga nagmahal nasaktan? Okay, may umamin, bukod sa akin, okay? Okay, nagmahal nasaktan. Tag nito, ang tawag ko po kasi dyan, ito yung mga sablay sa pag-ibig. Diba? Mga bumagsak sa ngalan ng pag-ibig. Pero dahil po dyan, nakita ko po kasi pag mga estudyante bumabagsak, di ba may remedial class? Kumbaga, may make-up class kayo. Ako, may nagawa po ako. At ilo-launch po namin yan. Bahala po si Sister Faith dyan. Meron kaming gagawin po na course para doon, di ba? Kasi kung tayo nagme-makeup, may makeup rin po tayo. Okay? Yun po, no? Sabi ko nga mag-enroll po kayo, libre po 'yon. Ito po 'yon sa mga nasaktan, ito po 'yon. Itong sasabihin ko sa inyo. Yung course na po 'yon is ito po yung Bachelor of Nursing a Broken Heart. Major in moving on. Yun po ang ibibigay ko po sa inyo. Pero sa totoo lang, kung gusto mo ng love, kung gusto niyo po talaga matutunan ng love, dapat kilalanin mo kasi kung sino ang creator ng love. At walang iba yan kung sa ang ating Panginoon. So, fair enough? Okay, come on, let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, ulit sa pagmamahal nyo sa amin. Kahit po kami ay mga pagkukulang, may pagkakamali, thank you pa rin, Panginoon, at kami ay nagpapakumbaba, nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, lahat ng kinakaganda po ng buhay po namin, anumang circumstance po namin. Alam po namin na pag ikaw ang kasama po namin, kami po ay magtatagumpay. Now, be with us, O Lord, sa buong araw na ito para yung matutunan po namin, may apply po namin sa aming buhay. And again, nagpapasalamat po kami, binibigay po namin lahat na pupuri at pagsamba itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Ang daming pasabog ni Kuya Eric ngay. Ayun. At least nakangiti po kayo.
ngitian nyo naman po yung katabi nyo para hindi lang kayo ngumingiti. Ayan. Tsaka kumustahin nyo din po. Masaya po ba kayo na andito po kayo? Amen. Sa mga naka-tune in po dyan, hello po sa inyo. Gisingon mo yung katabi mo, baka tulog pa yan. Sabihin mo, it's time to worship the Lord. So, inaanyayahan ko po kayong tumayo as we will worship the Lord. Alam niyo po, GCQ, di ba ngayon? Ang daming ECQ, GCQ, mapa-ECQ pa man yan, pero nothing can stop us from worshiping the Lord. Amen? Amen. So, let us declare that we are the friend of God. Hallelujah. continue to worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name.
Can we just raise our hands to the Lord? Hallelujah. Huwag po kayong mahiya. Huwag kang mahiya dyan sa katabi mo. Hindi naman yung katabi ang wino-worship mo eh. Ang katabi mo, ang wino-worship mo is yung Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Siguro minsan nahihiya tayo. Minsan sinasabi natin, Lord, I'm not worthy to raise my hand. I'm not worthy. I have many failures. Pero huwag po natin tignan yung mga weaknesses natin, yung mga failures natin. Jesus died on the cross. And from that cross, He took our shame. He took our guilt and our sins. And now we are forgiven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's raise our hands to the Lord. Raising our hands to the Lord, it is a sign of surrender. We surrender our hearts, our minds and soul to the Lord. Hallelujah. As we will sing this song. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. I'm accepted.
Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Can we just take this moment to thank the Lord, to thank Jesus for what He has done in the cross? Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, come on, church. Hallelujah. Open your mouth. Oh, hallelujah. Oh, worship the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, you are wonderful, God. You are our King of Kings and the Lord of Lords. Oh, there's none like you, Jesus. Oh, thank you so much, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, you Are my King. Come on, church, let's declare. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, Jesus, you are my King. 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 Oh,
wonderful. You are marvelous, O God. You are magnificent. You are majestic, O Lord. Oh, we praise you and we glorify you at this moment. Come on, church, let's praise the Lord. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, thank you so much, Lord. Oh, we glorify your name and we exalt your name, King Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We exalt your name, Jesus. We bring back to you the honor and praise in Jesus' name. You are the voice that steadies the storm and the sea. You are the King who kneels down and washes our feet. Demons will flee when you speak to the dead of the night. Jesus, the name that conquers the darkness. Okay, ano? Ang masarap po talagang pumuri sa ating Panginoon is also an act of our love for Him, yung pag-worship po natin sa Kanya. And ngayon, pupunta po tayo sa ating announcement. No? Kasi before you ready po natin ang ating giving, may announcement po muna tayo. Alright. Ready na ba kayo? Ready na. Ngayon po, may ginagawa po natin every Wednesday, no? Patuloy na po yung ating prayer gathering, no? Through online po 'yon, naka-Zoom po tayo. Kaya yung mga iba, please join us from 8 p.m. to 9 p.m. po 'yon. Okay? Maganda rin po yung nagpe-pray po tayo. So makikita po natin yung ginagawa ng ating Panginoon. That's how powerful yung ating prayer life. At maging lifestyle po talaga natin siya. And sabi ko nga, one of my testimony po, this 21 days, meron po akong na-achieve na 2 short goals in 1 month. Diba? Di ba ang ganda yung mangyayari yun na akala mo magagawa mo siya within a year, pero kala ko towards the end of the year, pero the very first month, na-achieve ko na. So that's how powerful yung ginagawa po natin, hindi po sayang. Okay? Kaya po, just give time for the Lord. And eventually, makikita po natin ang ating ang result po. Okay? Now, mamayang hapon, yung mga nag-involve po sa ating Daniel's Fast, yung prayer and gathering po natin, meron po tayong konting salo-salo mamaya from 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yung mga nag-attend po ng ating Daniel's Fast, yung prayer gathering po natin. Okay? Welcome po kayo. And now, alam ko ready na po kayo, no? Ready na po kayo sa inyong pagbibigay. So, andito po yung mga naka-tune in po. Kung hindi nyo po maibigay ng physically, pwede rin yung i-send sa ating bank accounts. Actually, naka-flash na po dyan sa ating screen. Okay. So, alam kong ready na po kayo, kaya isa rin po kasi itong pag-show natin ng love is may material. Parang nagmamahal ka ng babae, hindi pwedeng sabihin mong mahal mo isang babae, parang wala kang may bigay. So, parang ganun, kung ganun nga sa babae, di mas lalo kay Lord, di ba? Gayon. Yes, because isang principle po yan. Kung gusto mo talaga ng pagmamahal, kaya ang Bible natin, love letter yan para sa atin. Doon mo isa matututunan talaga yung principle of love. And isa po yan is pagbibigay po natin. So wag po tayong masayangan po dyan. Si Lord, tinitignan po ang ating puso. Kaya ang pagbibigay po ay hindi po issue ng pera. Issue ng puso yan. Saan ba ang puso mo? Para kay Lord ba? Kung talagang kay Lord yan, alam ko, wala kang pakialam sa ibibigay mong pera. Mas the more pa nahihigitan mo. Tama? Okay, amen. Amen. O, yun. Yan. Napilitan po sila. Pero alam ko naniniwala po kayo kaya gagawin po natin. So let's pray. Maraming salamat, Panginoon, ulit sa pagkakataong ito, yung opportunity na kami po ay magbibigay kasi mahal ka po namin at alam po namin tinitignan mo ang aming mga puso.
At alam mo po yung mga desires po namin, yung mga plano po namin, yung mga goals po namin na kayo po ang magsusustain din po yung mga needs po namin, and kami po ay mag-obey, mag-follow lang po kami, and we will see yung fruit po itong ginagawa po namin kasi kasama po namin ikaw na Diyos po namin na aming provider. At lahat po ng ito, Lord, magtatagumpay kami sa aming buhay. And thank you once again, O Lord, binibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Da, sumanyo da kita kaabayo. Na-miss nyo ba yung mga katabi nyo na yan? No, hindi nyo nakita. At I hope na masaya kayo, natutuwa na makita ang bawat isa dito. Amen. Amen po ba? Okay, so baka akala nyo January pa ngayon ay February na. First Sunday of the month na natin ngayon. Sino ba yung mga birthday celebrants natin ngayong buwan ng February? Pakitaas nga yung mga kamay. Sino dagiti nayanak iti bulan ti February? Yung nandiyan dyan sa digital natin. Wala. Yung mga nandito, walang pinanganak sa February. Wala. Totoo? Merong isa. Ni Brother Gerald. Dapay. Ang kayong mamati, ako nada nga dati kurang-kurang na dagiti nayanak ti February. Kini Apo Diyos talagang pinarswa na amin nga bulan. Amen. Okay, malaksik ka ni Brother Gerald, awanan. Okay, makipagragsak tayo. Tida ito yung nag-birthday. Okay, Brother Gerald, mabalin tumakder ka. At yung mga nandiyan dyan sa live streaming natin, kung birthday mo rin ngayon, happy birthday. At ipanalangin natin ng kapatid natin. Amen. Nganin sa mga agsinyoran, no senior tatan. Senyoran. Wow. So parang hindi obvious niya. Sige man, iturong tayo man ti imakin ko na. Apo, makipaglagsak kami, tida ito yung bulan nga panakayanak ni Brother Gerald Apo, nga Eustachio. Giyaman kami, tida ito yung ama, tida ito yung lulo. Ti panang i-bless mo ti biyag na, kahit nadanon na Apo, tida ito yung panagkasangay, tida ito yung tawon Apo, ti bulan ti panakayanak na, kahit makipaglagsak kami kinkwa na. Kasama dagiti kakabsat, nga dito yung live streaming Apo, nga nag-birthday, tida ito yung bulan ti February. I-bless mo ida Apo. We pray that they may enjoy good health and all may go well with them even as their soul is getting along well. Kahit agyaman kami Apo, kaya ito ikararag mi in Jesus' name, Amen. Happy birthday to you. Okay, so God bless mga music team, sa mga production team natin. At gayaman tayo. Kasi sabi ko nga, baka GCQ tayo, baka patras uli sa ECQ. Hindi natin alam, pero at least alam natin na nakapag-adjust tayo. Amen. Mag-iisang taon na tayo next month, this coming March. Ket talagang kunada no maawan ket pada ti COVID. Kem gyaman tayo ta dalata ni Apo Dios nga kadwa-kadwa tayo. Amen. Okay, so buksan po natin ang ating mga Bibles. Kung yung walang mga Bibles, yung mga cellphone ninyo dyan, may Bible app kayo. At yung wala naman, pwede kayong mag-take note. Okay, so dito sa Book of Revelation, chapter 2, verses 1 to 7. Okay, so ganito po ang sinasabi. To the angel of the church in Ephesus, write, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands, says this, I know your deeds, and your labor and perseverance,
and that you cannot tolerate evil people. And you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance, and have endured on account of my name, and have not become weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore, remember from where you have fallen, and repent, and do the deeds you did at first. Or else I am coming to you, and I will remove your lampstand from its place, unless you repent. But you have this, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcomes, I will grant to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Kay niya po Diyos, nalpasan nga benedisyon na, dahil yadang sasauna. At ito po yung pinaka-first letter ng ating Panginoong Jesucristo dito sa mga 7 churches dito sa Asia Minor. Mostly po yung mga 7 churches, yung modern din natin ngayon ay sa Turkey po ito. At ito na po ay pinakaunang sulat ng ating Panginoong Jesucristo dito sa church sa Efeso na ito. So last Sunday po yung title message natin about the Master's Commission. At ngayong linggo, it's about don't neglect the first thing. Sabihin mo sa katabi mo, don't neglect the first thing. Okay, so ito po yung ating title message ngayong umaga. So you have everything right except the main thing. So ito po yung una dito, yung faithful works of the church. Makita po natin dito sa verse 2 na sinabi dito na sabi dito na I know your deeds and your labor and perseverance in that you cannot tolerate evil people. So ito po makita natin yung pinakauna itong church ng Efeso na ito, yung faithful works nila dito bilang isang church, uno nga isang ako natin yung iglesia. So they are faithful to the task. Talaga nga mataluk da, yada nga naitaluk kadakwada, nga ipaparamid iti Apo doon po sa church ng Efeso na ito. Kaya makita po natin yung mga good deeds nila. Kaya ang Panginoon Jesucristo talagang inappreciate niya itong mga church na ito na I know your deeds. So ito yung makita tayo nga they are very busy church. Itong mga church po ng Efeso na ito. Talagang doing hard work. Talagang nagpapagamit sila sa Panginoon nga talaga nga very, kung natin ko mga 100% nga agpausarda. Kaya po na they work overtime to the point of pain. Na-involve po yun ng kanilang personal sacrifice, nandoon yung kanilang patience at yung kanilang endurance. Kaya dito po makita natin itong church na ito na their tasks are the fruit of salvation. Hindi po yung root, yung salvation nila, itong ginagawa nila, yung deeds nila na ito. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul sa kanila, doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 na, for by grace you have been saved. So naka-address po dito sa mga Efeso ito, through faith, sabi niya sa kanila, and this is not of yourselves, it is the gift of God. So ulitin ko, yung sabi po ni Apostle Paul sa kanila, for by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves, it is the gift of God. Kaya po itong Efeso na ito, talaga yung task po nila, yung fruit of their salvation. Hindi yung dahil sa gawa, kaya sila naligtas. Pero ito po ay talagang dahil sa kanila, dahil iti parabor ni Apo tayo Jesucristo, kanti panamati da kani Apo tayo nga Jesucristo. So ito po ay gift ng Ama. Kaya wala pong ibang satisfying kung ikaw nung church na ito, kasama sa church na ito na talagang pagod na pagod ka sa isang araw o isang linggo na talagang nagpapagamit para sa Panginoon. Hello? Hello? So ito pong Ephesus na ito ay mayroon pong moral, social, may political at saka religious pressure sa kanila. Itong mga believer na ito na mga taga-Efeso, dahil ito po na talagang kahit mayroong opposition o may mga persecution sa kanila bilang isang church ay talagang na-overcome po nila.
hindi sila bumigay. Ang dami pong nakakalungkot kung minsan na sabi nila bagong Kristiyano ay parang nung na-test na yung kanilang pananampalataya, sabi nila, ganito pala ang mag-Kristiyano. Ang daming dumarating pa na problema sa buhay kaya nag-give up na sila. Yung iba lang kinakantsawan na, bumibigay na sila. Pero itong church ng Ephesus po na ito ay kahit anong persecution na i-encounter nila, hindi po sila bumibigay. Amen. So ito pong Ephesus na ito ay talagang famous po ito doon sa temple nila, itong si Diana na kanilang goddess o itong si Artemis na kanilang wino-worship. Kaya po yung mga debuto dito na nanggagaling doon sa Mediterranean world ay pumupunta sila dito sa Epheso para mag-worship sa goddess na yon na walang iba kundi si Diana o itong si Artemis na ito na kanilang wino-worship. Kaya itong makita natin, itong Ephesus na ito ay talagang yung practice po nila, it's about sorcery, magical arts. Kaya pag basahin po natin doon sa Acts 19 na ito, si Apostle Paul pumunta po doon at mayroon pong milagro na nangyari. Kasi mayroon yung anak ng pari na ito, ginagaya nila si Apostle Paul na nagpapalayas ng mga demonyo. At ito namang anak ng pari na ito talagang ginagaya nila. Sa pangalan ni Jesus, na sinasabi rin ni Apostol Pablo, ikaw na demonyo, lumayas ka. Pero yung mga demonyo sabi nila, kilala ko si Jesus at kilala namin si Pablo, sino kayo? Kaya mismo itong napupusis na tao ay talagang sabi doon, yung demonyo tumalon sa kanila, hinubaran po sila, talagang kinamot-kalmot sila. Kitang-kita po ng mga tao at natakot po sila. At ang dami pong in-renounce po nila yung mga magical arts nila, yung mga books po nila, sabi doon sa plaza, sinunog po nila yon. At sabi doon yung word po noon, nung talagang i-account nila, ay talagang sabi doon 50,000 pieces of silver. Kung sa time sana ngayon natin ay $9,300. $500,000 yung presyo ng mga libro na ginagamit nila, mga magical arts. Pero itong mga taga-Epheso na ito, nung sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ni-renounce po nila ang kanilang pananampalataya at lumapit sa Panginoong Jesucristo po sila lumapit. Amen. Binitawan na nila yung kanilang pananampalataya na ito. So ito po, hindi lang sila faithful to this task at pangalawa po dito, they are faithful for the truth. Sabi nyo, faithful to the truth. Okay, so sabi dito po sa verse din na ito, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. So ulitin ko, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. Kaya makita natin, they are faithful to the truth. Hindi lang po sila faithful to the task, faithful din sila to the truth. Hindi po nila tinolerate itong mga evil men na ito. Mga nagtuturo na mga, di ko na tayo ngayon nga baluktot na mga katuruan, nagkiklaim sila mga apostles, pero hindi naman pala. Di ko na tayo ngayon nga palso. Kaya yung address din po ni Apostle Paul dito sa taga-Roma, ng church ng Roma dito sa Romans 16:17, sabi niya sa kanila, now I urge you, brothers and sisters, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learn and turn away from them. Kaya si Apostle Paul, winawarningan na rin itong mga other churches na ito dahil ang daming nakiklaim na mga apostol, mga false teachers, pero iba-iba pala yung tinuturo nila. Diyan ay kunata yung ngayon iyaw-awan na dagito ngayon new believer sa ating Panginoong Jesucristo. Pati rin po sa church ng Galatia, ganun din. Sabi ng Muslim pa, mga religious leader, galing sa mga Judaism. Sinusundan nila si Apostol Pablo kung saan siya mag-pioneer, mag-open ng church, may nai-establish. Ito namang mga religious leaders na mga Judaism na ito, pumupunta sila, sinisira nila yung mga naituturo sa kanila. Kaya talagang sabi pa ng ibang Hudyo, maliban na kayo ay magpatuli. Siyempre, mga lalaki naman yung mga nagpapatuli, di po ba? Ay, yun po ang law nila sa mga Hudyo po yon na covenant ng Panginoon kay Abraham
at lahat ng mga Hudyo na ibabasa kanila na dapat sila po ay magpatuli. So yun po ay luna sa kanila yon. Pero ito pong mga Gentiles, mga Galatian church na ito, hindi po sila Hudyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi kailangan yan. Bakit bumabalik pa kayo sa law? Dahil sa grace kayo iniligtas. Kaya sabi niya, kung may iba pang nagtuturo, maliban sa naituro namin na katuruan ng Panginoong Kristo, kahit anghel man yan, siya ay sumpain. Ang bigat yung sabi ni Apostol Pablo. Pero dito rin po sa church ng Epheso na ito, ganun din po. Marami rin na talagang sumisira ng mga katuruan, kaya po winarningan din sila ng ating Panginoon. At ito po, na-discover nitong mga Ephesian church na hindi pala totoo itong mga apostol, iba rin pala yung mga katuruan nila, kaya hindi po sila kumapit doon sa mga katuruan. Kaya po, dapat alam din po natin yung mga teachings natin. Hello? Na baka pumunta ka lang doon sa simbahan, ay parehas din naman yung inaawit nila. Nagtataas din naman sila ng mga kamay, ganun din. Dapat alam natin ano ba yung mga katuruan din. Very important po yan. Amen po ba? Okay, so ito po na hindi po kaya-aya sa mata ng Panginoon na kung tayo po, sabi natin, tumanggap tayo sa ating Panginoon Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos nakiki-compromise din tayo sa mga gawain o yung mga ibang katuruan. Ayaw po ng Panginoon yon. Hello? Kaya nga, sa tayong galing din sa mga kaugalyan, hindi totoo yung sinasabi ng iba na mas maganda, isama natin para mas malakas. Wala pong ganun na katuruan sa Biblia. Hello? Kung ano po yung sinasabi sa salita ng Panginoon, doon po tayo. Huwag ba tayong magsama pa ng kung ano-ano pang mga ibang katuruan yan na wala naman sa Biblia. Amen po ba? Kaya po itong church na ito ay talagang dati, pinapractice po nila yung about witchcraft, black magic, mga pagan, mga idolatry, ay talagang naka-spread po dito sa city na ito. Pero ang maganda po sa kanila, nung sila na po ay nanampalataya sa ating Panginoon, pinapractice na po nila yung separation. Hindi na sila sumasama. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ganun ka rin sana. Makita sana yung totoong Kristiyano natin na hindi ka dapat nakikipag-compromise na yung wala sa Biblia. Amen po ba? Kaya po may discernment na po sa kanila. Alam na nilang, diyan ko na tayo ngayon nga mailasindan kung talaga bang yung katuruan na yan ay nandun ba sa Biblia o wala. Kaya kahit po yung mga magulang natin, yung itinuro nila sa atin ng mga bata po tayo, at ngayon nagbabasa na tayo ng Bible natin at wala naman doon sa Bible yung mga naituro sa atin ng mga magulang, iba naman yung naituro doon, ay dapat iwanan din natin. Amen po ba? Amen. Sabi nga nung tatay ko noon, nung naging believer ako, sabi niya, bakit lumipat ka ng relihiyon mo? Kung saan ka nabinyagan, dapat doon ka. Sabi sa akin ng aking ama, sabi ko sa kanya ay nagbabasa po ako ng aking Bible at wala naman yung mga naituturo niyo yan sa amin, yung mga katuruan na yan. At salamat naman sa Panginoon, bago namatay din ng aking ama at tumanggap naman siya sa Panginoon. Natuto na rin magbasa ng Bible. Kasi ang daming sabi nila, Kristiyano sila, hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Kung ano-ano lang yung mga naituturo, dapat magbasa rin po tayo ng Bible natin kung totoo yung sinasabi ng pastor o yung pari man na yan, para alam natin kung talagang yung pinapanampalatayaan natin ay totoo. Amen. Kaya po itong mga Berean Church ay kahit si Apostol Pablo nagpipreach, ay talagang sinerge nila yung scripture kung totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. At nung mapatunayan nila na totoo, ay sabi doon talagang doon sila naniwala. Kaya po na kahit man pastor yan, ano pa yung mga taong sabi niya, bishop man yan, ay dapat kung talagang totoo man yung sinasabi niya, ay dapat mag-base din tayo sa Bible dahil ang Kristiyano ay talagang yung katuruan ni Kristo ang kanyang sinusunod. Hindi kung ano-anong mga katuruan. Amen. Kaya po kung i-claim natin Kristiyano tayo, ay dapat alam natin yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat alam mo. So dito po, ito po yung farewell speech, pamamaalam ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Efeso, nung bago siya pumunta sa Jerusalem at siya po ay huhuliin na, ay
ginather niya itong mga elders o matatanda dito sa Efeso na ito, doon sa Acts chapter 20 verses 29 to 31. At ito ang sabi niya sa kanila, I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves, men will arise, speaking perverse things to draw away the disciples after them. Therefore, sabi niya sa kanila, be on alert. Sabi mo sa tabi mo, be on alert. Remembering that night and day for a period of 3 years, 3 taon po na tinutukan ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso na ito, I did not cease to admonish each one with tears. Talagang umiiyak pa siya, pati sa kanyang pagpipray. Talagang para bang mga bata sila na yung mga baby na inaalagaan niya. 3 taon. Pero alam niya, nasabi niya, bago na siya aalis, ay alam niya na may darating na ibang mga katuruan na talagang sisirain yung mga naituro sa kanila. Kaya ito po na makita natin, itong Ephesian Church, faithful works of the church ay they are faithful to the task, they are faithful for the truth, and they stood in the test. So, tinmakderda, hindi ko na tayong nga panakapadas. Alam po natin, yung testing sa buhay po natin o temptation sa buhay natin, yan po ay exam natin. Hello? Lahat naman po tayo nag-aral at di po ba? Bakit may test yan o may exam tayo para diyan ka matitesting ka kung meron bang na-retain sa isip mo doon sa na itinuro sa iyo ng iyong guro. Hello? Kahit isa man lang siguro out of 20. Ba't nakatahimik kayo? Kaya makita kung talagang dati na sa ulom ko kaya nga, yung minsan, pa-reviewon na pa tayo. Kaya ganun din po ang Panginoon, bakit i-allow niya tayong mga believer na dadaan sa testing sa buhay, dadaan sa pagsubok sa buhay, kung talagang panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Kaya po, kung pabalik-balik yung temptation sa buhay mo o yung testing sa buhay mo at hindi mo na ipapasa, ibig sabihin, hindi ka pa umaangat. Kaya bakit pabalik-balik yan? Unless na ipasa mo na yan, talagang another level naman na aangat ka muli. Kaya po kung pabalik-balik yung mga pagsubok mo sa buhay, na ganun pa rin, ay may gustong ituro ng Panginoon sa'yo. Gusto niyang ipasa mo yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, gusto niyang ipasa mo yan. Napakahirap po kung para tayong mga baby pa rin nung ikaw ay naipanganak, ganun pa rin. 20 years na, baby pa rin. Dapat hindi na. Hello? Natutuwa ba kayong mga magulang pag ganun 20 years old na yung anak mo, talagang hindi pa rin makalakad na wala namang problema sa wala namang hindi ko nata yun. Sakit yung anak mo, 20 years old na, ganun pa rin. Hindi pa tumatayo. Hampay nga makasao. Gusto pa niya, dede, kung na pala, awanan na. So ganun din sana tayong mga Kristiyano, dapat kung ilan naman taon na tayo sa bilang pananampalataya, hindi pa tayo sana isip bata. Dapat mag-mature na tayo. Amen. Biruin mo itong mga Ephesian na church na ito, 3 years old pa lang po sila sa pananampalataya. Pero may mga tumayo na mga elders na talagang kahit anumang pagsubok sa problema o dumarating sa church nila, sila yung pinaka-pillar doon sa church nila. So, ganun din po sana tayo. Amen. Kung ano man yung mga test na dumarating sa buhay natin, huwag nating sabihin sa Panginoon, Lord, bakit ako pa? Bakit hindi dito sa kapatid na ito? Para sa iyo talaga yung test sa buhay na yan. Amen. Kaya kahit tanungin nyo siguro yung mga katabi nyo, iba-iba yung mga testing sa buhay natin. Sa mga may asawa, pwede siguro doon sa asawa nila, o doon sa mga anak nila, o sa mga anak, baka doon sa magulang nila. Yung mga dalaga, binata, siguro sa pag-ibig, doon sila matitest. Kaya yung MC natin na-try din po yan sa pag-ibig, kaya may hugot. Hello? Pero salamat sa Panginoon, hindi nag-backslide.
nagpapatuloy pa rin. Amen po ba? So sabi po dito sa verse 3 na talagang this taught in the test, and you have perseverance and have endured on account of my name and have not become weary. So ito po, they persevered and endured in the face of opposition. Talagang obedient pa rin sila sa salita ng Panginoon, active pa rin sila. Kaya na kahit humaharap sila ng persecution. Ito pong early church, nitong Book of Acts, pagbabasahin niyo po doon sa chapter 4 na yon, yun po yung pinakaunang persecution nila doon sa mga religious leaders. Nasabi nito mga religious leaders, ayaw na naming marinig pa yung mga pangalan na sinasabi nyo dito sa Jerusalem na itinuturo sa mga tao na ito. Dahil yung mga disciples na nila, nalalagasan na po. Pumupunta na sila doon sa mga disciple ng ating Panginoong Kristo, tumatanggap na sila sa Panginoong Kristo, at halos maubusan na sila. Kaya talagang yung persecution nila, talagang hindi ko natin, binabaot na po, sinapsaplit the Apostle Pedro, Apostle John. Pero sabi po nila doon sa kanilang prayer na, Lord, hindi nila prini na, Lord, tanggalin mo sana na patayin mo sana itong mga religious leaders. O dapat hindi sana nila kami persecute. Hindi. Ang prayer nila, Lord, tulungan mo po kami para mas meron pa kaming tapang, boldness na sabihin pa ang iyong salita. Kaya hindi nila prini na mawala yung mga persecution sa buhay nila. So ito po, ang Panginoon ay talagang inaalaw niya yung mga testing sa buhay natin dahil gusto ng Panginoon na mag-mature din tayo sa ating spiritual life. Amen po ba? Yung pong mga bata, pag mag-umpisayang lumakad, anami pong bisis na nadadapa ang mga yan. Pero diyan po, tumitigas pa yung mga buto nila habang natitrain pa silang maglakad. At ganun din tayong mga Kristiyano, na hantay yung agbaling nga bibidamulag nga Kristiyano nga 20 years mo na bilang mananampalataya, matampuhin ka pa rin. Tignan mo ngayong katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ako yun. O di kaya kahit hindi ka man lang pinansin, at least babalik ka pa rin. Amen. Yung iba kasi, talagang sabi nila, matagal na silang believer, hindi lang sila pinansin ng usher, wala na. Nagad-adot tidado mga simbahan nga papanan, pagalisan. Wala rin po kung ganun yung espiritu natin. Hello? Kaya mag-mature na tayo. Amen po ba? So ito po, na doon sa Acts chapter 19, pag babasahin nyo itong background nitong Epheso na ito, yung church na ito, mayroon pong Demetrius na silversmith na ito. Manag-agpanpanday suna kadagiti silver. Para po ito po yung hanap buhay nila dito sa Epheso. Gumagawa po sila ng mga shrine ni Diana, yung goddess na ito. Di po ba yung mga Buddhism o mga Marians ay talagang mayroon silang ginagawa dagiti kung natin yung revolto. So ito po yung hanap buhay ni Demetrius, karamihan din po sa mga taga-Epheso na yon, ganun din po ang kanilang ginagawa. Kaya malaki po ang kita nila. Dahil ang daming mga deboto na pumupunta doon, siyempre bumibili sila ng mga ano-ano bang mga revolto nitong goddess nilang si Diana. At si Demetrius, sabi niya, mawawalan na tayo ng negosyo. Dahil itong taong na ito, yung Pablo na ito, pinipreach nila about sa mga ganito na hindi raw, sabi nila na para bang against daw sa goddess nilang si Diana. Kaya ang dami niyang nakuhang mga tao na talagang nagkaroon ng public violence doon sa Epheso na ito. Nagsisigaw sila na about na, sabi niya, great is Diana. Natanok ni Diana. Talagang ipukpuk da. Kaya hinila po nila itong bagong believer na si Gaius, si Aristarchus, at talagang pinersecute po sila. Pero makita po natin na handa nga nagbalay gilata. Amen. Kaya ito po ang maganda nitong mga believer na ito, mga Ephesian believer na ito, dati po yun po ang kanilang negosyo. Yun po yung kanilang ginagawa rin dati. Pero yun po, give up nila yung kanilang ginagawa, yung kanilang trabaho na ito, at nagkaroon naman sila ng ibang mga trabaho. Kasi parang nakukonsensya na sila. Sila mismo gumagawa na ng mga Diyos-Diyosan ni Diana. Ngayon nanampalataya na sila, napo-persecute sila tuloy. Hello? Pero ito po, hindi sila bumigay.
they stood in the test. So ito po, yung una, faithful works of the church. At yung pangalawa po dito, dineglect the first thing. Sabihin mo sa katabi mo, dineglect the first thing. Okay, they miss the first thing or dineglect the first thing na ito. So ito po, yung isang bagay lang. Sabi po dito sa verse 4, ang ganda yung verse na sinabi ng Panginoon sa kanila nung verse 2. I know your deeds and your labor and perseverance, and that you cannot tolerate evil people. And you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance and have endured on account of my name, and have not become weary. Pero pagdating po dito sa verse 4, but, sabi doon, sabi mo sa katabi mo, but, para bang kumambyo. Ang ganda nung unang sinabi niya pag-appreciate sa kanila, pero may kumambyo ang ating Panginoon. Sabi niya, but I have this against you, that you have left your first love. Ito po ang problema pala sa kanila. Faithful naman sila sa task, faithful sila sa katotohanan, they stood in the test, pero dineglect the first thing. Ito po yung first love nila sa Panginoon. Kung noon siguro, kung nakumpos siguro noon yung awitin noon na, I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He keeps sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Pero sa pagdaan pala ng panahon na, nawala na. Na-neglect na nila yung first thing na ito, yung kanilang first love. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta yung first love mo sa Panginoon? Baka very faithful ka naman sa task, faithful sa katotohanan, you stood in the test, pero ito pala, baka maging kagaya rin tayo nitong mga Ephesian church na dineglect the first thing, itong kanilang first love. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanila, but I have this against you, that you have left your first love. Iniiwan ninyo ang unang pag-ibig nyo sa akin. Yung passion na nila, nawala na yung pag-ibig nila sa Panginoon. Hello? Itong church na ito, Ephesian church na ito, ay talagang meron silang lahat. Pero ang nawala sa kanila, nineglect nila yung first thing na yon, yung kanilang first love, yung unang pag-ibig nila sa Panginoon. Hello? Inabandon na po nila. Para bang okay na lang sa kanila, nagpapagamit pala sa Panginoon. Makikita mo naman na alam na nila yung katuruan nila, pero ang problema pala, yung unang pag-ibig nila o yung pagmamahal nila sa Panginoon ay na-neglect nila. Hello? Nung time po ng ating Panginoon Kristo, pumunta po sa bahay nitong kanyang mga kaibigan, na sina Lazaro, Martha, and Mary, mga magkakapatid. Ito pong si Mary na ito ay, sabi doon, umupo doon sa paanan ng ating Panginoon Kristo. Nakinig siya doon sa tinuturo ng ating Panginoon Kristo. Ito namang si Martha, busy. Busy siya sa pagluluto. Kung isipin mo siguro, parang maganda naman ang motibo ni Martha eh. Di po ba? May bisita siya eh. Mismong kaibigan pa nila na ang ating Panginoon Kristo. Kaya nandoon siya na nagluluto, nagpiprepare ng mga kakainin nila, pananghalian nila. Pero sabi niya, nagreklamo siya, Panginoon, pwede bang sabihin mo sa aking kapatid na yan, natulungan ako? Pero hindi, ang sabi ng Panginoon Martha, Martha. Parang sinasabi niya sa kanya nga, ang dami mong niya pagbisbisian. Alam ng Panginoon na pag nabusog man siya, kumain man siya, pero ilang oras lang magugutom din. Pero sabi niya kay Martha na yon, mas pinili ni Maria sa kanya yung hindi mawawala sa kanya. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon.
Kaya na hindi naman masama, sabi natin na trabaho tayo para sa Panginoon, pero tingnan sana natin na baka maging kagaya rin natin itong mga taga-Efeso na ito, na neglect na nila yung kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yun, kapatid. Kung gaano ka sana kainit noon, nung ikaw ay bagong mananampalataya, sana sa mga pagdating ng mga panahon, ilang taon mo nang mananampalataya, dumaan ka sa mga pagsubok sa buhay, ay dapat ada ko mga sweeter in sweeter ken adapay ko mga bumarbara ti panagayat mo iti Apo. Amen po ba? Amen. So ito po, their passion was gone, validity of their profession was gone. Dito po sa verse 5, sabi ng Panginoon sa kanila, therefore, remember, sabihin mo nga, remember. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, remember. So, therefore, remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first. So, idinideclare ng Panginoon na kung saan ba sila bumagsak. No inya ba diya kung tayo nga nakaitublakan da. So, lagi punda. Kasi ito na, wala na yung unang pag-ibig na nila sa Panginoon eh. Kaya pinapaalala ng Panginoon sa kanila, isipin nyo kung saan kayo nadapa o kung saan kayo bumagsak. So wala na yung closeness nila sa ating Panginoon. Sa outside, para nakikita mo, siguro yung other church, siguro, wow, very active naman itong mga Ephesian church na ito. Pero sa panloob pala, sa Panginoon pala, sa harapan ng Panginoon, wala na. Wala na yung first love nila sa Panginoon. Para bang picky na pala. Maalala ko yung hindi pa namatay si Billy Graham. Graham. Kaya in-interview siya ng isang nag-interview at kung maibabalik, nasa age 95 na ata siya 99 years old ata siya nung siya namatay. At kung maibabalik pa yung kanyang kabataan, ano ba yung parang gusto mo? So sabi niya, gusto kong mapalapit pa sa Panginoon. Kahit na maging closer pa kano iti Apo. Kasi si Billy Graham po na ito, Billy Graham, Graham. Naisip ko tuloy yung Graham cake. Ano po siya, talagang naging famous po bilang isang evangelist. Ang dami pong nation na pinupuntahan niya, talagang naging busy na siya. Siyempre, kilala na siya bilang isang evangelista eh. At thousands po ang mga crowd po na pumupunta doon sa kanyang crusade. Pero sabi niya, kung maibabalik lang ng aking kabataan, mas gusto ko pang, mas marami daw yung gusto niyang oras pa sa Panginoon kisa sa ginagawa niyang pagkukrusade. Pwede palang mangyari din yung ganon. Hello. Parang busy ka sa mga gawain para sa Panginoon, pero makakalimutan mo na pala yung relasyon mo sa Kanya. Na-interview po rin po yung mga ibang mga sikat din na mga ebanghilista, talagang mga tele-evangelist na mga tao, bakit sila bumagsak din, nakalimutan pala nila yung number 1, yung relasyon nila sa Panginoon. Kaya yun po ang dapat bantayan din natin, mga kapatid. Amen. Amen po ba? So ito po na yung passion nila, nawala na, yung validity ng kanilang profession was gone. At yung pangatlo po dito, yung the solution. Sabihin mo nga, the solution. Yung solution or yung invitation. So sabi ng ating Panginoon sa kanila, dito sa verse 5, therefore, ibig sabihin, because of that, or for that reason, sabi niya sa kanila, remember from where you have fallen, and repent, and do the deeds you did at first, or else I'm coming to you, and I will remove your lampstand from its place, unless you repent. Ulitin ko. Ito ang sabi ng ating Panginoon, nag-offer siya ng solution dito sa church na ito. Therefore, remember from where you have fallen and repent, and do the deeds you did at first, or else I'm coming to you, and I will remove your lampstand from its place unless you repent. So ito po yung ino-offer ng ating Panginoon na solusyon sa kanila. Remember. Bagaman takabay mo, remember. Po ba kung minsan tayo nakakamot din tayo?
Hello? Hello? Ako lang ba? So sabi niya dito, remember. To bring to mind or flashback. Gusto ng Panginoon na alalahanin muli nila saan ba sila bumagsak at dito sila magsisisi. Kung nagkasala man sila, magsisi sila, tumayo muli sila at magpatuloy sa Panginoon. Ang dami rin pong mga believer na nakita ko rin na hindi man sila nagkasala, pero dahil lang may disagreement o na-offend lang siya sa leader sa church o sa pastor sa church, ay para bang kung natayo ngayon yung init na niyang, yung pagmamahal niya sa Panginoon ay wala na. Kung natayo ngayon nga nasubsuban, lumamig na. Pero ito po ang Panginoon ay sabi ko nga bakit pinapadaan tayo sa test sa buhay, temptation sa buhay natin, ano pang mga bagay na yan, at kung mga temptation o ikaw man ay about sa kasalanan, bumagsak, gusto ng Panginoon ay talagang isipin mo bakit saan ka ba bumagsak at muling ikaw ay tatayo at muling magpatuloy sa Kanya. Amen. Ito po ang maganda kay Pedro Isang disipulo na madaldal, talagang very impulsive na tao ito. Pero nung dininay niya po ang ating Panginoon ay talagang umiyak po siya Kasi nung time na sinasabi ng Panginoon sa kanila ay 12 kung ang mga ito iiwanan ka ako, Lord, never. Para bang sabi niya, over my dead body. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi parang niya, hampay lang nagtiraok di ay kawitan tinamitlon ka 3 bisis mo na akong idininay. Ang sabi pa ni Peter, hindi. Pero nung ayun nga dininay niya, agilunod pa isuna Hindi ko kilala yung taong yan. Pero nagtarao ko ni manok, yun, tinignan siya ng Panginoon. Naalahala niya tuloy. Tumakbo, umiyak Pero yun po, nagsisi siya at muling bumalik. Pero iba naman si Judas. Hello? Binalik yung 30 pieces of silver sa mga pare. Ginawa niya, nagpakamatay. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong gagayahin si Judas. Wala na Kaya po kung tayo man ay nadatapa man, nagkasala man, ay huwag po tayong mahiya, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. At muling tumayo tayo at magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Ang demonyo po gusto niya, kung ikaw man ay nagkasala, ay talikuran mo na ang Panginoon O di kaya sisihin mo pa yung tao kasama mo. Nung tinanong ng Panginoon si Adan, ito kasing misis ko na ibinigay mo. Tinanong si iba, ito kasing ahas na ito Baka yung ahas, sabi niya, ito kasing butikida ito. Hello. Ito po, sabi niya, remember. Isipin din po natin mga kapatid Sabi ko nga kanina, baka nung una talagang ang init natin sa Panginoon, pero pagdating ng mga ilang taon parang wala na. Parang okay lang na nagsisimba ka, pero yung pag-ibig mo na sa Panginoon, wala na pala. Hello? Balik natin. Yung pagbabasa natin sa salita ng Panginoon, nandoon pa rin sana yung init. Hindi lang yung pag nasa mood ka lang, saka ka lang magbabasa. O pati rin sana sa ating pagdidibusyon, sa pananalangin. Hindi lang sana sa linggo natin bubuklatin yung Bible natin. Dapat maging regular na yung pagbabasa natin sa Biblia o sa salita ng Panginoon. Amen. Pag sabi ng inyong si leader, meron kayong cell group, at kung ikaw naman ay umuo, huwag mo siyang iindiyanin. Alam niyo po, yung mga iba, makikita mo na dahan-dahan, yung mga nagbabackslide. Wala nang devotion, di na nagbabasa ng kanyang Bible. Sa linggo na lang, baka isang bisis sa isang buwan na pumupunta na lang, hanggang sa paunti-unti nawawala na. Kaya tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ako yun. So sabi ng Panginoon sa kanila, yung remember at yung sumunod po doon, repent. Sabi mo sa katabi mo, repent. Repent. 1 John 1:9, sabi po doon ng si John the Beloved,
If we confess our sins, He is faithful and righteous so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we confess our sins, He is faithful and righteous so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Get right with God. Amen. Amen po ba? Kung titignan naman natin itong mga Ephesian church na ito, parang hindi naman malaking kasalanan yung ginawa nila eh. Pero ito po, nineglect pala nila yung kanilang first love sa Panginoon. Iniwan na nila yung pinaka most important thing na ito, yung first love nila. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan nilang muling bumalik sa Kanya. Amen. Amen po ba? Ang Panginoon po, hindi niya po i-force yung bawat isa sa atin. Mayroong ako nakita noon na nag-evangelize daw. Tinutukan ng Armalite yung tao eh. Para lang tumanggap daw sa Panginoon. Dahil sa takot, kaya nililid daw niya na para tumanggap sa Panginoon. Hindi po ganun ang Panginoon. Hello? Pag ibahagi mo ang salita ng Panginoon sa tao at kung maniniwala, praise the Lord, at kung hindi naman, sa kanyang desisyon na yon. Kaya ang Panginoon, nagbibigay rin po siya ng option na kung magre-repent yung tao at muling babalik sa Kanya. Ang Panginoon po, mayroong binigay na will ang bawat isa sa atin, yung sariling desisyon natin. Kaya kung gusto mo, ang ino-offer ng Panginoon, nasa sayo yan, pero pag ayaw mo, talaga hindi ka pipilitin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila ay talagang remember, repent, at yung sabi niya na and do the deeds you did at first. Yung ulitin mo muli yung ginagawa mo noon. Gusto ng Panginoon na ibalik na nila muli yung first love nila sa Kanya. Amen po ba? Dahil kung hindi nila babalik, meron po yung warning doon, yung remove. Sabi ng Panginoon sa kanila na I will remove your lampstand from its place unless you repent. Tayo pong mga believer ay nasabi po doon sa Matthew chapter 5, 13 hanggang 16 na tayo po yung asin at ilaw ng mundo. Di po ba yung asin pampalasa? Para at least lumasa yung ulam mo o di kaya di ko nata yung mayat nga pang preserve. Pag yung karne para hindi masira, lagyan mo ng asin at least mapipreserve yan. At tayo rin ay, sabi niya, ilaw din tayo. Na nandiyan dyan para pag sa dilim ay talagang nandiyan yung ilaw mo, niya malawagan iti ko na tayo nga sipngat. Kaya po sa gabi may ilaw tayo para mas lumiwanag pa. Pero pag walang ilaw, o di kaya patay na yung ilaw mo bilang isang Kristiyano, wala na. Hindi mo na maiilawan yung kadiliman na yon. Hindi ka na magiging ilaw doon. Parang nasa dilim ka na rin. Kaya po gusto ng Panginoon na ito po na gusto niya bawat isa sa atin na dapat nandudum pa rin yung ilaw natin. Hantay ko mga ipalubos nga maikat jay lampstand tayo. Amen. Jay silaw tayo. Kaya po ang dami po mga naging believer o pa mga pastor, nakita ko noon, very active silang bilang isang pastor noon. Halos ako pa nga nabibless sa kanila noon, pero nakikita ko na ngayon, hindi na sila nagpapastor, yung buhay na nila, wala na. Awanan diya, makita mo nga, ko na tayong aranyag, biyagda. At yung buhay nila, makikita mo na yung balik sa dating buhay. Nakakalungkot po yung ganun. Amen. Kung tayo po ay numpisahan natin, tapusin natin. Amen po ba? At yung panghuli po, yung promise ng Panginoon sa kanila. Doon sa verse 7, sabi niya, the one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcomes, I will grant to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. So, prinamis po ng ating Panginoon dito sa church na ito, yung bright future ng church na ito. Pag na-overcome nila, at prinapromise ng Panginoon, bawat individual din. Hindi lang yung church. Tingnan niyo po natin dito sa verse 7, from plural, nag-switch po doon sa singular. From corporate church to individual Christians. Sabi niya doon, to him who overcomes. Kaya po mga kapatid, yung kaligtasan po ay
salvation and sanctification po sa atin ay personal po yan. Amen. Hindi ibig sabihin na dahil nanampalataya yung tatay mo, yung nanay mo, believer sila, ikaw din ay maliligtas. Hindi po personal ang kaligtasan. Individual po ang kaligtasan. At pati rin po yung sanctification sa buhay natin. Hello. Kukintuan kami kahapon about sa group ng mga kalalakihan ay na-observe nila bakit itong ganito na sabi nila Christian sila, bakit ganito yung ginagawa nila. Sabi ko sa kanila kasi wala yung sanctification eh. Tayo po kasi bilang Kristiyano na ay dapat nandoon yung sanctification sa buhay natin. Yung separation natin from which is evil. Kaya hindi pwede yung Kristiyano ka nandoon ka pa rin sa kadiliman. Walang makitang itong mga nasa kadilim, parang makita nila, parehas mo't lang mo't. Kristiyano damot lang, managsimba lang, tiar aramidak mo't lang, kat isumot lang mo't tiar aramidan da. Palisas kunada mo't lang. Kaya po, meron yung salita ng Panginoon na doon po tayo magbase. Amen. Amen po ba? Kaya po, kung sabi doon nga, pag na-overcome po natin yung mga ano bang mga pagsubok sa buhay natin, iba-iba nga, sabi ko na dumarating na mga testing sa buhay natin. Pero ang Panginoon sabi niya na, to the one who overcomes, I will grant to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. So dito po ako magtatapos mga kapatid. Don't neglect that first thing. Amen. Lagay niyo dyan sa comment box ninyo, don't neglect the first thing. Yung first love po natin sa Panginoon. Amen po ba? Pwede bang tayong lahat ay tumayo na habang mga kapatid ay sina Sister Susan at i-distribute po nila itong every first Sunday of the month, nagko-communion po tayo at i-examine natin yung sarili natin, yung buhay natin. Kumusta ba? Kumusta ba yung first love mo sa Panginoon nung ikaw ay tumanggap sa Kanya? Ay sa paglipas ba ng panahon o yung taon ay mainit ka pa rin ba sa Panginoon? O lumamig na? Kung ikaw ay lumamig naman, lumamig na ay dapat ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. Amen po ba? Kung meron man dito o dyan sa nanonood dyan na wala ka pang relasyon sa Panginoon, ito sana yung time na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. So mga kapatid, sister, andyan ba yung mga leaders natin? Pwede bang kung wala si Sister Susan? Oh my God, Sister Susan. May paratakan nyo na. Iwaras yun na itan. Hawakan nyo na lang po yan. Sige, paki-iwaras yun pa para minsanan na po. Huwag nyo munang iinumin. Hawakan nyo lang po. Sabi ko kanina, kaya examine natin yung buhay natin. Yung buhay Kristiyano natin. Isipin mo kung paano ka lumakad sa Kanya noon. Napakainit mo sa Panginoon, ay hanggang ngayon pa ba ay mainit ka pa rin sa Panginoon? Alam ng Panginoon, wala po tayong may tatago sa Kanya. Kaya gusto niya na balik natin yung unang pag-ibig natin sa Kanya at muling gagamitin niya tayo na spread natin yung ilaw sa mga nandun sa kadiliman. I-spread niya yung mga ilaw natin sa bahay natin, sa workplace natin, sa community natin dito sa irisan na ito. At yung nasabi ko kanina, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, ito sana yung time na tanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Kung ikaw naman ay nadapa o nagkasala sa mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa Kanyang harapan, ito na sa iyong time na humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Kanyang salita that if we confess our sins,
He's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So every first Sunday of the month, bakit tayo nagpaparting itong communion natin na ito ay para maalala natin muli yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Kristo 2,000 years ago doon sa Cross of Calvary. Doon sa Golgotha na yon. Na instead na ikaw, ako ang mapako, siya mismo. Kinuha na niya yung mga kasalanan natin, anumang klaseng kasalanan yan, ay talagang binuhat na niya para ikaw at ako ay maligtas. Amen. Kaya walang ibang kaligtasan lang, hindi ang relihiyon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Okay? Sige na, distribute na tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami muli, iti daytoy nga osya nga simbolo iti bagim, nga naparparigat Apo, nasapsaplit Apo Dios, inituram amin Apo nga pagka-insulto, anyaman dagiti sakit, sanit Apo, sugsugat Apo, kat anyaman Apo, iti physical nga rikrignaan dagiti mat anak mo Apo, i-claim mi Apo, by your stripes we are healed. Nagasang kami na Apo Dios. Kastamat ti daytoy nga kupa nga simbolo iti daram nga naiparukpok iti cross iti Kalbaryo, no awan iti daram Apo nga naiparukpok Apo iti cross iti Kalbaryo, awan mo ti panakaugas iti basbasol mi Apo Dios. Kataramidan mi daytoy Apo ta kas laglagipon mi iwarwaragawag mi Apo ti adda nga inaramid mo 2,000 years ago ken adda Apo nga panang ururay mi ti panagsublim manan nga mangala kadagiti amin nga namatikin ka Apo Dios. Bendisyon mo daytoy nga osya kastamat ti daytoy nga kupa kasi partake dagiti anak mo Apo. Ken kastamat ka di Apo no limamisman iti adda nga ayat mikin ka. No adda niniglik mi ka di Apo ti first love mikin ka agsubli ka di manan ti kinabara. Iti adda Apo nga panagayat mikin ka Apo Dios. Ang kami agbaling kadagiti nga Ephesian Church Apo. Tunggal may sa kada kami bumarbara pay kadi Apo. Tamumi nga sidegan Apo tiyay mo kan. Diamang kami kada iti kararag mi in Jesus name. Amen. Timon, habang kinukulik po yan mga caps na yan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Come on, yipkas tayo, ti panagyaman tayo iti Apo. Yaman kami Apo Diyos, so God. Thank you, Lord. Yaman kami Ama, ti panagayat mo, ti tunggal maysa kada kami. Han mong paidam ti anak mo ni Kristo. Na iso nga nailan sa cross, nang ikaro kadagiti basbasol sa tunggal maysa kada kami, O God. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Tiat yamang ay sunang ayat iti tunggal maysa kada tayo. Kastamot ti parabor ni Apo Jesucristo patuloy nga madda kada tayo. Ken ti panakikat kadua ti Espiritu Santo iso kadi manan ti kumuyog kada tayo repay ti daytoy man nga makalawas ket amin nga anak ni Apo Dios kunada iti Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po. God bless sa mga nandiyan dyan sa mga bahay-bahay nila. Kaya nainbag nga agsapa tayo. Amen.